hapon po mga kapatid, mga magulang. Ngayong umaga tayo ay nasa pananambahan at muli ay nagpapatuloy tayo ngayon sa ating live stream. Salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay, salamat sa inyong patuloy na pakikinig sa ating mga programang ginagawa, hindi lamang every Sunday worship, kundi sa ating midweek at ang ating mga family altar. Lubos kong pinasasalamatan ang inyong patuloy na pagsubaybay, pagtangkilik sa ating mga gawain, dahil dito ay nakapagbibigay naman ito sa atin ng kalakasan ng ating mga buhay espiritual, at ito pansamantala ang ating mga kaparaanan na ginagawa. Hayamang tayo ay hindi pa pinapayagan na makabalik sa ating mga pananambahan. Kaya ngayong umaga, halina po kayong muli at tayo ay sama-sama muli sa ating pananambahan ngayong umaga. Pagpalain tayo ng Panginoon at ang araw na ito ay ating ipagpasalamat sa Diyos na maranasan natin ngayon ang Kanyang kapangyarihan. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at amang makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito ay muli nagpapasalamat kami sa kaloob niyo sa aming buhay at lakas mula sa aming pagtulog, Panginoon, ay naranasan namin ang pag-iingat ng inyong banal na Espiritu. Maraming salamat o Diyos dahil sa inyo, Panginoon, ay patuloy niyo kaming iningatan sa buong sanlinggo ng aming pamumuhay, at kami o Diyos ay inalayo sa iba't ibang uri ng kapahamakan, lalo na Panginoon sa pandemic na ito na kinatatakutan ng maraming mga tao at ng bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, sa umaga pong ito ay muli kaming dumudulog sa inyo upang muli, Ama, ay manambahan sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Dinadalangin namin sa inyo ang bawat sa amin, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kaibigan, ang aming mga kabarangay, Panginoon. Ganyan din, O Diyos, ang aming bayan.
lalo higit Ama ang buong mundo na nababahala, Panginoon, sa pandemic na ito. Dalangin namin, Ama, na sana ipangunahan niyo kami sa muling pakikinig ng mga banal na salita, O Diyos. Kayo, Ama, ang siyang mangusap sa bawat isa amin. At pangunahan niyo po ang aming tagapanguna, O Diyos, na maghahayag ng mga banal na salita. Umaasa kami, Ama, na patuloy niyo kaming pagkakalooban ng maliwanag na kaisipan, puso at damdamin ng pakikinig ng mga salita. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, at pasasalamat sa dakilang pangalan lamang ni Jesus namin, Panginoon, aming tagapagligtas. Amen. Lumalapit, hallelujah.
Ang mensahe ng buhay sa araw na ito ay masusumpungan natin ang talata sa aklat na sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatang 5, talatang 1, at ganito po ang sabi: Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami narito ngayong umaga upang sa iyo ay sumamba, at ang aming pong dalangin, Panginoon, hayaan mo po na ikaw ay lubos naming maitaas, masamba sa Espiritu at katotohanan. Buksan mo ang aming puso at isipan, at muli, O Diyos, gamitin mo ang iyong abang lingkod upang ikaw ay mataas, upang ikaw ay maparangalan. Dinadakila ka po namin, niluluwalhati ka po namin, Ama, ngayong umaga, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Okay, magandang umagang muli at tayo'y magbubulay-bulay sa umagang ito hango sa aklat ng Roma chapter 5, ang mga bunga ng pananampalataya. Pagkatapos nating tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, maraming nagiging produkto ito, maraming nagiging bunga ang ating pananampalataya. Hindi lamang ito yung katiyakan na tayo ay ligtas na sa kapahamakan ng impyerno, hindi lamang ito yung tayo'y napatawad na sa ating mga pagkakasala, no, kundi ating bulayin ngayong umaga ang marami pang mga bagay na nagiging bunga ng ating pananampalataya. Pag binabasa natin yung Roma, sisimula tayo sa aklat na ito sa unang kabanata. Alam naman natin na napaka makaranasan ng lalaking sumulat na si Apostol Pablo sa kanyang pagsulat sa iglesia ng Roma ay sinaysay niya ang kahalagahan ng buhay pananampalataya, ang paglaya natin sa ilalim ng batas ng kautusan, at yung pagpapatawad ay sinaysay niya. Doon sa tres ay pinahayag niya na ang lahat ay nagkasala. So binigyan diin niya yan. Walang matuwid, wala kahit isa, walang humahanap sa Diyos, walang nakauunawa, Binanggit niya lahat doon ang maraming mga tila kawalan ng pag-asa ng isang tao kung walang biyaya, kung walang Kristo, tayo ay nasa ilalim ng isang sumpa. Walang nakauunawa, walang humahanap sa Diyos, ang lahat ay lumilihis ng landas, nagpakasama, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang lalamunan nila ay tulad ng libingang bukas, puno ng panunungayaw at masasamang salita, masasakit na salita ang kanilang bibig, matulin ang kanilang mga paa sa pagbububo ng dugo, parang dinaanan ng salot ang kanilang nadaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Ang pagkatakot sa Diyos ay walang pitak sa kanilang mga puso. Ngayon nalalaman natin na anumang nasasad sa kautusan ay sinasabi sa mga nasa saklaw nito upang walang maidahilan ang sinuman at managot ang lahat sa paghuhukom ng Diyos. Sapagkat pinawawalang sala ng Diyos ang tao hindi dahil sa mga gawa ng kautusan, yamang nakilala ng tao ang kasalanan sa pamagitan ng kautusan. Ito ang pagbibigay diin niya. Kung babalik tayo ron dito nga sa chapter 3 ay sinaysay ni Apostol Pablo yung kalunos-lunos na kalagayan ng tao. Ngunit pagdating natin dito sa chapter 5, napakaganda itong ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Napawalang sala na tayo. Ayan. Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya mayroon na tayong kapayapaan. Mayroon na tayong kapanatagan. Pinawalang sala ang tao dahil sa pananampalataya. Walang anumang kapangyarihan
Walang anumang kapangyarihang makapag-aalis ng ating kasalanan maliban sa pananalig, maliban sa ating pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus, na nag-alay ng kanyang buhay upang ang tao ay mapatawad sa kasalanan. Tanging ang dugo ni Hesus, mga kapatid, ang makapaglilinis at makapagpapalaya sa tao sa mga kasalanan at hindi ang pagsunod sa kautusan o sa mabubuting mga gawa. Minsan ito yung parang ang hirap unawain ng mga mananampalataya. Marami na rin ako na natanong ng mga matatagal ng Kristiyano na sabi ko kung susundin ba natin ang kautusan ay maliligtas ba tayo? Ang sabi nila, oo naman pastor. Oo naman pastor. Pagka sinunod natin ang mga kautusan ay baka, yung iba nagsasabing baka, yung iba ay siguro liligtas ang tao. Kaya ang hirap kung hindi natin naunawaan na tayo ay nabubuhay sa ilalim ng biyaya ng pananampalataya at hindi sa pagsunod sa kautusan. Sabi nga ni Pablo doon sa Galatia 3:5, ang nagsisikap na mabuhay ng matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay kay Kristo at walang karapatan sa habag ng Diyos. Yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya dito ang una, pinalaya na tayo. Pinawalang sala tayo dahil sa ating pananalig. And that is number 1. Number 2, may kapayapaan tayo sa Diyos. Hindi na tayo binabagabag ng konsensya. Hindi na tayo sinusumbatan ng budhi dahil sa kasalanan. Sapagkat alam natin na yung mga kasalanan nating minana natin sa ating mga ninuno, yung mga kalikasan ng ating laman ng ating likas sa pagkatao ay napatawad ng Diyos. Although hindi natin sinasabi na tayo hindi na nagkakasala, pero hindi na tayo namumuhay sa kasalanan. Nandoon na tayo sa ilalim ng biyaya na nagbibigay sa atin ng kapanatagan. Mayroon tayong kapayapaan. Nakikilala at nararanasan ng mga nakipag-isa kay Kristo ang kasaganaan ng pag-ibig, habag, katuwiran, kabutihan, biyaya, ang tulong, katapatan at kaluwalhatian ng Diyos. Kaya bunga ng ating pananampalataya at kaluwalhatian ng Diyos, tayong kapayapaan at kapahingahan sa presensya ng Diyos, o mayroon tayong kapahingahan at kapayapaan sa presensya ng Diyos. Yan ang isang dapat nararanasan talaga natin. Dapat buhay sa atin yan bilang mga mananampalataya. Yung meron tayong panatagan sa presensya ng Panginoon. Bilang mga mananampalataya. And ikatlo, nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Si Jesus ang ating pag-asa sa kaluwalhatian ng Diyos. At sa pamamagitan ni Jesus, inabot tayo ng kaluwalhatian ng Diyos at pinahayag ng buhay, kamatayan at pagkabuhay ni Jesus ang lubos at ganap na kaluwalhatian ng Diyos. Nagagalak tayo ron sa pag-asa ng kaluwalhatian na nararanasan at kakamtan natin pagkatapos ng ating mga lakbayin sa ibabaw ng daigdig na ito. Nagagalak tayo ron sa pag-asa ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Tandaan ho natin ang mga magagandang katotohanan na ito na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Nagagalak tayo sa ating pagbabata sapagkat ito ay nagbubunga ng pagtitiyaga at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Dahil ang liwanag, ang ningas ng pananampalataya na magagawa nating magalak kahit may hirap, kahit may tiisin, kahit may mga problema, may takot, may mga bagabag, nandiyan at laging gumagawa ang kaaway upang tayo'y dalhin dyan. Ngunit lagi tayong bumalik doon sa katotohanan na tayo'y pinalaya na ni Jesus. Pinalaya na tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ang lahat ng mga negatibong bagay na dumarating sa ating buhay
ay na-overcome natin. Nalalampasan na natin sapagkat yung buhay na pag-asa, yung kapanatagan, yung kapangyarihan ng biyaya ng kanyang kamatayan ang siyang nagbibigay sa atin ng lubos na pagtatagumpay sa mga bagay na ito. Tingnan natin, lalo na pag binasa natin yung kabanatang 8, kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo. Ito pa yung nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Wala na tayong hatol, hindi na tayo hatulan doon sa mga kasalanan, kundi wala na, sabi ron, sa ilalim ng batas ng kasalanan ng kamatayan, sapagkat pinalaya tayo ng batas ng Espiritu na nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Namatay si Kristo para sa atin upang tayo ay mabuhay naman para sa Kanya. So, ngayon, alam natin na ang tao ay nabubuhay sa takot. Konting bagay na maramdaman mo, matatakot ka dahil may kinatatakutan ka. Pero despite ng lahat ng ito, pagka naalaala mo yung katapatan ng Diyos, yung proteksyon ng Diyos sa iyo, yung kalapitan mo sa Panginoon, yung pananahanan ni Kristo sa puso natin, ito yung nagbibigay sa atin, mga kapatid, ng malalim na inspirasyon upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng ito. Alam ko na marami sa atin ay nakakaranas tayo ng mga pangamba, nakakaranas tayo ng kabalisahan. Lahat naman yan normal nararanasan natin. Bilang tao at bilang nasa laman, nararanasan natin yung iba't ibang mga karanasan na ito. Subalit, ating tandaan, hindi tayo nabubuhay ngayon upang alipinin ng takot at pangamba. Upang tayo ay mabuhay na nasa kawalan. Kundi pinalakas ang ating pananampalataya, pinalakas ang ating kalooban, ni-renewed ng ating mga puso, at inakay tayo sa isang matuwid na pamumuhay. Dinadala tayo ng Diyos doon. Yan ang biyaya. Basta lagi nating i-claim, mga kapatid, na lahat ng nagagawa natin ito dahil sa lakas na kaloob sa atin ni Kristo. Lahat ng bagay na napagtatagumpayan natin dahil sa lakas na kaloob sa atin ni Kristo. Dahil sa biyaya na kaloob sa atin ni Kristo. Dahil lahat ng ito ay isang dakilang kaloob at biyaya lamang sa atin ng Panginoon. Wala tayo. Kung tayo lang ay mananangan sa sarili natin, hindi natin mapagtatagumpayan ang pag-atake ng kaaway sa buhay natin. But salamat sa Diyos, mayroong dakilang biyaya ng pag-asa, biyaya ng pagtatagumpay. Pinawalang sala tayo dahil sa ating pananampalataya kay Jesus. Nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos, na ipakilala tayo ng Diyos sa ating kinalalagyan, na kinilala tayo ng Panginoon. Nagagalak tayo sa pag-asa, sa kaluwalhatian ng Diyos, at nagagalak tayo sa ating mga pagbabata, sapagkat ito ay nagbubunga ng pagtitiyaga, katatagan at kalakasan. Dahil dito, mga kapatid, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat minsan pa kahit anong panahon ang maranasan natin, kahit anong panahon man ang dumating. Ngayon alam natin, labis-labis ang kaguluhan na nangyayari. Idagdag pa ang virus na ating kinatatakutan, na hindi pa halos na nabibigyan ng lunas. Sa likod ng lahat ng ito, tayo magpasalamat. Mayroong Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay, ng proteksyon, ng kapayapaan, ng katagumpayan. Purihin ang Panginoon, pasalamatan po natin siya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.
Tuloy tayo mga kapatid, ating pinaabot ang ating mga pagbati sa lahat ng ating mga kapatiran na sa nakalipas na linggong ito ay nagsipagdiwang ng kanilang mga kaarawan, mga anniversary ng kanilang kasal at iba't iba pang mga naging okasyon ng buhay. Happy birthday and happy anniversary. Tuloy kaming dumadalangin sa Diyos na patuloy ng buhay, kalakasan at matagumpay at mabiyayang buhay, pamilya ay maranasan po ninyo. Tayo po'y dumulog sa Diyos, tayo'y manalangin. Mapagpalang Diyos, aming Ama sa kalangitan, maraming salamat pong muli sa araw na ito. Sapagkat minsan pa po ay dakilang pagkakataon na muli naming kinikilalang kami sa iyo ay makapag-alay ng aming pagsamba, makapagpasalamat at aming maihayag sa iyo, Panginoon, ang aming mga damdamin. Bilang kami po ay iyong mga anak at pinangahawakan namin ng buong pananampalataya ang mga dakilang pribileyong makalapit kami sa trono ng iyong mahabaging biyaya. Dumadalangin po kami sa iyo, Panginoon. Una, kami po ay nagpapakumbaba, patawarin mo po kami. Patawarin mo po ang bansang Pilipinas. Patawarin mo po ang sandaigdigan na dumaranas ng kapighatian. Patawad sa lahat ng aming mga paglabag sa iyong banal na kalooban. Ngayong umaga, idinadalangin po sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatiran. Mga kapatid na kung saan ang ilan, Panginoon, ay may mga problema sa pamilya, malalayo sa piling ng pamilya, ang ilan ay may mga mahal sa buhay na nasa ibayong dagat pa, at alam namin, Panginoon, na sa panahong ito ay hindi maiwasan kung minsan ang mag-alala dahil sa kanilang mga kalagayan. Ngunit salamat sapagkat sa pamagitan ng aming mga panalangin ay nagbibigay ito ng kapanatagan. Purihin ka sa pag-iingat, sa pagproteksyon, sa buhay ng aming mga kapatiran. Pagpalain mo rin ang mga hanap buhay nila. Pagpalain mo, Panginoon, na muling makarecover, muling makapagpasimula at makabawi, mamuhay, na ligtas, Panginoon, sa anumang uri ng kapahamakan at pagkahawa sa coronavirus. Dalangin po namin, O Diyos, ang patuloy na pagkilos mo sa patuloy na pagkatuklas ng gamot sa COVID-19. Nagpapasalamat din kami, O Diyos, sa pag-iingat mo sa lahat ng mga frontliner, Panginoon. Salamat sa kanilang mga buhay at kami dumadalangin patuloy nilang maranasan ang iyong dakilang pag-iingat at proteksyon. Salamat po sa lahat ng paggabay mo, Panginoon. Salamat din sa iba't ibang ministeryo na sa kabila ng mga sitwasyong ito ay nakapagpapatuloy kami, Panginoon. Dumadalangin kami, O Diyos, patuloy na ang kaligtasan, ang patuloy na pag-iingat mo ay maranasan ng buong kapatiran ng Tangos Shemilip Church, ganun din, O Diyos, ng kapaligiran, Panginoon, ng lahat ng aming mga kabarangay. Salamat sa pag-iingat mo sa kanilang mga buhay. Dalangin din namin ang lahat ng may mga kaarawan, ang lahat ng may mga anibersaryo, patuloy mo silang pagpalain. Patuloy mong lalo pang idagdag ang mahabang taon ng pagsasama, mga taon ng buhay na punong-puno ng pagpapala at biyaya na nagmumula po sa iyo, aming dakilang Diyos. Purihin ka, pagpalain mo ang mga relationship, Panginoon. Pagpalain mo rin ang aming mga gawain, Panginoon, ang aming mga pagsamba. Lalo na po ngayon, O Diyos, kami nakakaranas din ng pananabik sa mga gawain, Panginoon. Dalangin po namin na magnormal na, Panginoon, ang mga sitwasyon. Kaya't kami sa iyo ay nagtitiwala, O Diyos, ng lahat, Panginoon, na ito ay malulunasan na. Panginoon, purihin ka. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng pagpupuri, lahat ng pagpapasalamat, ang lahat ng pagluwalhati. Dahil sa lahat ng ito, alam namin, Panginoon, kayo ang nagpubigay sa amin ng lakas upang maging mapagtagumpay sa laban na ito, Panginoon, sa COVID-19. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa pag-iingat at salamat sa kasapatan ng iyong mga biyaya at pagpapala na sa tuwi-tuwi na hindi mo pinagkukulang ang pangailangan, pinansyal, material sa buhay ng inyong mga anak.
Salamat sa iyo. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ngayon, mga minamahal na mga kapatid, tanggapin ninyo ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng ating Ama sa kalangitan. Ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang patuloy na pag-iingat, ang tanglaw, pakikipisan at kaaliwan ng banal na Espiritu ay sumagana sa inyong lahat, ngayon at magpakailanpaman. Amen. Amen.